Ang mangyayari po, hindi lamang dahil may insidente na ikaw ay pwedeng tanggalin. Ikaw ay tatanggalin kapag tinignan po o sa assessment po ng kanilang mga commander, ikaw ay hindi magiging patas sa pagpapatupad ng iyong tungkulin sa darating na eleksyon po. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang pambansang pulisya sa mga insidente ng karahasan na nangyayari habang papalapit ang halalan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tumanyo, bukod sa mas maigting na seguridad, papanagutin na rin ng PNP ang mga ground commander sa mga lugar na patuloy ang pagtaas ng insidente ng karahasan sa pamamagitan ng kanilang one-strike policy. Kung mapapansin po ninyo, may insidente po sa nangyari po na election-related incidents sa Maguindanao. Ang nirekomenda po ng COMELEC ay tanggalin po yung 2 provincial director ng pareho pong ng Maguindanao at may recommendation po na tanggalin yung regional director po ng Police Regional Office BARM. Hinihintay na lang namin po ang resolution officially na pinipirmahan po ng COMELEC. Hindi rin aniya ligtas ang sinumang pulis na maire-report na kumikiling sa mga kandidato. Hindi lamang po ito doon sa mga aktual na insidente na nangyayari sa kanila pong areas of jurisdiction. Katunayan po, yun po sa Region 6, yung ating pong provincial director, hindi dahil po sa may insidente, siya po ay tinanggal, dahil po sa tingin po ng regional director po ng Police Regional Office 6 na maaari maging political ang stand po ng mga commander. Sa kabila ng mga nangyayaring karahasan, kinumpirma naman ni Directorate for Police Community Relations Director, Police Major General Roderick Augustos Alba, na mas mababa ang bilang ng lugar na napabilang sa areas of concern ngayong halalan kumpara sa nagdaang 2 eleksyon. Base sa datos ng PNP, nasa 362 lamang ang lugar na nasa listahan ng areas of concern ngayong election period. 185 ang nasa ilalim ng yellow category, 139 ang orange, 34 ang red at 2 naman ang nasa ilalim ng COMELEC control. Mas mababa ang naturang bilang kumpara sa 844 noong May 2022 elections at 941 noong May 2019 elections. Yung election watch list areas comparing 2019 and 2022 ay mababa po yung ating areas as na record this election period. So the PNP is doing its best, best effort na mapanatili po natin yung kapayapaan. But like we said, it needs a whole of nation and whole of government approach. Sinabi po nating puting secretary, assistant secretary sa DILG na hindi po ito laban na ng Philippine National Police. It needs the cooperation, even the media, and everyone else, even sa social media. Para matiyak ang seguridad sa araw ng halalan, nasa 120,000 na pulis ang kanilang idideploy para magbantay sa 37,528 voting centers sa buong bansa. Ang BJMP, kinumpirma naman na nasa 31,715 na persons deprived of liberty o PDL ang buboto ngayong midterm elections. Sinabi ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Joseph Bustinera, hindi nalalabas ang naturang mga preso para bumoto. Kami ho ay nagmamanage ng 484 facilities, jail facilities nationwide. Dito po sa mga facilities na ito, 393 na facilities ay magiging special polling precinct. Ibig sabihin, dito na ho, hindi na ho lalabas ng kulungan yung ating mga nakakulong na kapatid, kundi doon na ho sila boboto sa loob. At ito po ay na-establish as special polling precinct ng COMELEC. Ang BJMP ay mayroong 7 kandidato na nakakulong. Kinabibilangan ito ng isang senador, isang congressman, isang mayor, 2 vice mayor at 2 councilor. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.